Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating munting channel at para mas lalo pa ako sipagan mag-upload. Pagkatapos ng ilang round ng pag-atake, sa wakas ay nasira ang Senlo Wanxiang ni Zhang Yi. Brian. Kahit para sa kanya, mahirap makayanan ang maraming round ng pag-atake mula sa dalawang ghost leader ng sabay-sabay. But then again, kung wala siya, walang makakaligtas hanggang ngayon. Ang pagkawasak ng lahat ng bagay sa universo ay nagpilit sa lahat na harapin ang dalawang ghost leader, ang Undead Infants at ang Crows of Evil at mayroong hindi mabilang na mga ghost walker sa paligid nila. Boom! Ang undead na masamang sanggol ay nagdura ng isang sinag ng liwanag mula sa bibig nito, diretsong nagwawalis sa pool ng tubig. Agad namang umiwas si Zhang Yi kasama ang mga taong nakapaligid sa kanya. He drew out the magic knife, and the power of the void formed a huge vortex behind him. Infinite power of nothingness gathered in his hands and flowed on the blade. Star Blade. A huge black blade light extended out for thousands of meters and slashed towards the neck of the immortal evil baby. Even though the neck is full of fat, common sense suggests that it is the weak spot. With one strike of the knife, a long crack appeared on the neck of the immortal evil baby, but no blood flowed out of it. Instead, a large amount of black demonic energy spurted out. Wow! The undead evil baby howled even louder in pain, and began to attack the surroundings indiscriminately, even more frantically. A large number of little ghosts were smashed into meat paste but it didn't care at all. Si Odebiao ay nakatayo sa gitna ng lahat, na umaawit ng shamanic spells sa lahat ng oras. Nang makita niya ito, malakas niyang pinaalalahanan ang lahat, huwag mo na silang subukang patayin. Ang mga taong ito ay hindi maaaring patayin. Sila ay mga demonyo lamang na nilikha ng demonyong Diyos sa isang panaginip. Ang tanging mga pagpipilian ay upang isil ang mga ito o hayaan silang makatakas. Pinutol niya ang kanyang braso gamit ang Bone Dagger, at pagkatapos ay ibinabad ang dugo kay Zhang Yi at sa mga sandata ng iba. Ang dugo ng isang shaman ay maaaring pigilan ang dumi na maaaring makatulong sa iyo. Ngunit sa ngayon, dapat tayong umalis dito kaagad. Kapag nagsimula ang digmaan, ang sitwasyon ay bubuo lamang sa isang direksyon na hindi pabor sa atin. Si Odebiao ay nakatayo sa gitna ng lahat, na umaawit ng shamanic spells sa lahat ng oras. Nang makita niya ito, malakas niyang pinaalalahanan ang lahat, huwag mo na silang subukang patayin. Ang mga taong ito ay hindi maaaring patayin. Sila ay mga demonyo lamang na nilikha ng demonyong Diyos sa isang panaginip. Ang tanging mga pagpipilian ay upang isil ang mga ito o hayaan silang makatakas. Pinutol niya ang kanyang braso gamit ang Bone Dagger, at pagkatapos ay ibinabad ang dugo kay Zhang Yi at sa mga sandata ng iba. Ang dugo ng isang shaman ay maaaring pigilan ang dumi na maaaring makatulong sa iyo. Ngunit sa ngayon, dapat tayong umalis dito kaagad. Kapag nagsimula ang digmaan, ang sitwasyon ay bubuo lamang sa isang direksyon na hindi pabor sa atin. Tumingin si Odebiao sa paligid at nakita niya ang walang katapusang mga ghost walker na umaangal at umaatake sa kanya. Ang 8 masasamang uwak kasama ang mga undead na masasamang sanggol ay nakabuo ng isang kakilakilabot na sitwasyon sa pagpatay. This is also abnormal. Hindi naman dapat ganito. Para namang alam nilang pupunta tayo dito. Hindi lahat ng bagay ay nangyayari sa paraang gusto natin. Kailangan nating umalis dito at gawin ang inisyatiba sa ating sariling mga kamay. Maraming tao ang nakatuklas nito. Ang lahat ay tila isang bitag na inihanda para sa kanila. Hindi na tumitigil ang kanilang mga problema simula nang pumasok sila sa Devil's Eye. Tila hindi sila ang dumating upang tatakan si Mammon, ngunit binuksan ni Mammon ang kanyang bulsa at inanyayahan sila sa bitag. Ngunit bakit ito nangyari? May gumawa ba ng palihim? Nilibot ng mga mata ni Zhang Yi ang lahat ng naroroon at sa wakas ay nahulog kay Olibu. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung lahat ba ito ay inayos ni Olive. Dahil nagmula siya sa Orthodox Church at siya rin ang nagpasimula ng aksyon. Ngunit ito ba ay makatwiran? Ano ang mabuting maidudulot ng simbahan na patayin silang lahat? Hindi inisip ni Zhang Yi na may kakayahan ang simbahan na i-clear ang pagkakataong ito ng mag-isa at i-seal ang Mammon ng mag-isa. Bukod dito, si Olibu mismo ay nahihirapan ding lumaban sa ngayon. Pero kung hindi si Olive, sino pa kaya? Kahit anong tingin mo, kahina-hinala si Olive.
Sa oras na ito, narinig ni Zhang Yi ang boses ni Kant. Ang lahat ng ito ay tila isang pagsasabuatan. Lao Zhang, hindi na tayo maaaring manatili pa rito. Kung mananatili tayo, tiyak na mamamatay tayo. Kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon. Baka may kasabwat ang mga taong ito. Sasagot sana si Zhang Yi nang biglang inatake siya ng undead na masamang sanggol. Ang malaking sinag ng liwanag ay napuno ng hininga ng kamatayan na nagparamdam kay Zhang Yi ng takot. Kung hindi hinarang ni Nix ang paningin nito, mas matindi ang banta nito. Hinulaan ng second hand of time ang trajectory ng pag-atake nito at agad na lumayo si Zhang Yi para hindi maapektuhan. Tunay na makapangyarihan ang mga ghost leader na ito, ngunit si Zhang Yi ngayon ay hindi na siya ang hamak na alien na dati. Umaasa sa kanyang malakas na lakas at iba't ibang mga trompeta, maaari pa niyang labanan ang isang itim na bishop-level na dayuhan. Ang pinakamasamang kinalabasan ay makakatakas siya, kaya hindi siya natakot lalo na. Sa masalimuot na kapaligiran na ito lamang niya iniisip kung paano mahahanap ang lugar kung saan natatakan si Mamon at matagumpay itong natatakan. Noon lang niya naalis ang banta ng Evil Eye Tattoo sa kanyang katawan. Bilang karagdagan, ang prosthetic na katawan ni Ling ay dapat ding mabawi. Ito ang kanyang magiging pinakamakapangyarihang trump card kapag nahaharap sa isang malaking sakuna sa hinaharap. Kailangan na nating umalis agad. Huwag kang mag-away. Tinawagan ni Zhang Yi ang lahat at nagpa siyang umalis kaagad sa lugar na ito at pagkatapos ay humanap ng solusyon. Ginamit niya ang banal na kadena upang balutin ang Spear of Longinus at malakas itong binasag sa undead na masamang sanggol. Ang malaking bronze pillar ay lumipad patungo sa undead na masamang sanggol. Ang undead na masamang sanggol ay hindi umiwas o umiwas, ngunit nagpakawala ng isang kahabag-habag na panaghoy, at talagang inabot ito at hinawakan ito. Boom! Ang sibat ng Longinus ay tumama sa braso nito at saka tumama sa tiyan nito. Tumagilid ang malaking katawan nito sa pool at lalong naging miserable ang pag-iyak nito. Ang undead na masamang sanggol ay tila galit na galit, at ang itim na liwanag mula sa bibig nito ay walang habas na bumaril sa paligid, na parang baliw na pumutok. Nang makitang walang gaanong pinsala dito kahit na matapos itong gawin, sa wakas ay napagtanto ni Zhang Yi na hindi ito kontrolado ng tao at kailangan niyang makatakas mula sa pagkubkob ng Phantom Walkers sa lalong madaling panahon. Ngunit sa puntong ito, ang pagtitipon ng lahat ay naging isang luho. Habang nilabag ang Senluo Wanxiang, maraming Phantom Walker at Crows of Sin ang sumugod na sa harapan at nagsimula ng madugong pakikipaglaban sa alien na koalisyon. Lao Zhang, umalis na tayo dali. Hindi na tayo makapaghintay. Hindi natin maililigtas ang lahat. Ang boses ni Kant ay umalingaw sa mga tainga ni Zhang Yi, at isang bakas ng pagkabalisa ang lumitaw sa puso ni Zhang Yi. Ang banggaan ng mga supernatural na kapangyarihan at lumilipad na laman at dugo ay pumuno sa. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at may kuryenteng tumunog sa kanyang tenga, dahilan para hindi niya marinig ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Om! Ang ingay at pagkahilo ay nagpasuray-suray at muntik na siyang mahulog sa pool. At sa sandaling ito, isang tahimik ngunit nakamamatay na malamig na liwanag ang bumungad sa likuran ni Zhang Yi. Lumapit ito sa likuran ni Zhang Yi at lumapit sa kanyang likuran nang hindi na makabuka ng mabilis ang kanyang Senluo Wanxiang. Ang maikling sandali ng kawalan ng malay ay naging huli na para kay Zhang Yi na matanto ang lahat. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod at umaasa lamang na mahaharangan ng Demon God Armor ang pag-atake. Ang lahat ay kinakalkula ng napakatalino at ang direksyon sa likod niya ay malinaw na naiwan sa mga dayuhan ng puwersa ng koalisyon. Gayunpaman, ang pagkahilo ay naging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng kanyang isip at hindi niya na-activate ang second hand of time. Ang lahat ng ito ay tila isang pagsasabuatan laban sa kanya, para lamang sa perpektong pagkakataon sa sandaling ito. Ang mga mata ni Zhang Yi ay puno ng hangarin na pumatay. Hindi niya inaasahan na sa loob ng galing ang tunay na kalaban. Pero kung gusto mo siyang patayin ng ganito, panaginip lang yon. Huli na para buksan ang dimensional na pinto at tumakas sa kawalan. Ngunit mayroon siyang killer trick na makakatulong sa kanya na maiwasan ang lahat ng tinatawag na fatal attacks. Sandali sa langit. Kahit na ang paglipat na ito ay may maraming mga paghihigpit sa paggamit nito, at magdudulot ng isang tiyak na antas ng pinsala sa katawan pagkatapos gamitin ito, ito ang tanging paraan upang matiyak ang iyong kalagayan sa ngayon. Kung hindi man, kahit na nakaligtas siya sa isang suntok,
Kung siya ay malubhang nasugatan, magiging mahirap na protektahan ang kanyang sarili sa isang magulong sitwasyon ng labanan. Handa nang kumilos si Zhang Yi, ngunit bago magsimulang umindayog ang minutong kamay ng pendulum sa kanyang kaliwang mata, bigla siyang natauhan at tumigil sa kanyang mga aksyon. Mula sa ibang direksyon, isang sinag ng liwanag na may malakas na pakiramdam ng kamatayan ay sumalakay din sa kanyang likuran. Ngunit hindi siya ang target, kundi ang energy beam na papatay sa kanya. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan wala pang 1 metro sa likod ni Zhang Yi, at ang nakamamatay na sinag ng liwanag ay nawala sa sandaling ito ay nahawakan ng enerhiya ng kamatayan. Sa oras na ito, natauhan na si Zhang Yi. Ang larangan ng digmaan sa paligid niya ay naging lubhang magulo, ngunit ang pakiramdam na tinambangan ng isang tao ay bumabalot sa puso ni Zhang Yi. Alam niyang malapit lang ang taong gustong pumatay sa kanya, marahil isa sa mga obispong ito. Pero ngayon, hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Bawiin! Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Zhang Yi, at lahat ng alien sa kanyang koponan ay nagtipon sa paligid niya at agad na pumasok sa anino ni Muyan. Tumalikod si Zhang Yi at tumakas sa malayo ng walang pag-aalinlangan. Ang eksenang ito ay nabigla sa iba pang mga dayuhan. Naramdaman nilang lahat ang pag-atake kay Zhang Yi ngayon lang. Pagkatapos ng lahat, ang isang pag-atake sa antas na yon ay mahirap baliwalain. Walang inaasahan na may atake kay Zhang Yi sa oras na ito. Walang dahilan para pigilan ng lahat si Zhang Yi na umalis. Kung tutuusin, may kaaway sa loob at lahat ay suspect. Bukod dito, ang pag-alis dito ngayon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Damn it, who the hell is this bastard? Nagkatinginan ang lahat, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi ngayon ang panahon para sa panloob na alitan. Maglakad! Sigaw ni Odin. Hawak niya ang isang mahabang kidlat na sibat sa bawat kamay at inihagis ito sa mga grupo ng mga sundalong uwak sa kanyang harapan sa kaliwat kanan. Agad na sumabog ang 2 malalaking bola ng kidlat na nagpasabog ng malaking bilang ng mga sundalong uwak sa tinadtad na karne. Ang 8 pakpak na Pegasus ay itinaas ang kanyang mga paa at bumuhingal, at pagkatapos ay nanguna si Odin at sumugod sa panlabas na lugar. Ang larangan ng digmaan ay nasa kaguluhan, at ang lahat ng mga dayuhan ay sumabog sa kanilang sarili. Ang madilim na diyosa na si Nanrira at Saladin ay orihinal na mga sinta ng kadiliman, ngunit nang makita ang magulong sitwasyon ay hindi sila nagtagal, at ginamit ang kanilang mga kakayahan upang sumalakay para sa iba at takpan ang pag-urong ng lahat. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay umuunlad sa isang direksyon na ganap na hindi pabor sa kanila, at nagsisimula silang magduda sa isa't isa. Bukod dito, wala silang magandang paraan para maalis ang makapangyarihang Lord of the Phantom Walker dito. Ang bawat isa sa 8 masasamang uwak ay nagpakita ng lakas ng isang obispo. Kahit na ang ilan sa kanila ay masil, hanggat ang isa ay nabubuhay pa, ang iba ay malamang na mahati muli at maging mas malakas. Higit pa rito, mayroong isang walang kamatayang masamang sanggol na may ganap na defensive at nakakasakit na kakayahan. Desididong pinili ni Zhang Yi na tumakas, ngunit pagkatapos niyang maglakbay sa kalawakan, bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang likuran. Wow! Wow! Hinabol ng undead na masamang sanggol si Zhang Yi, sumisigaw ng malungkot. Tila nakilala niya si Zhang Yi. Kahit na na-activate ang kanyang kakayahang maglakbay sa kalawakan, nahuli pa rin siya ng napakabilis. Bakit ako ang pinupuntirya ng lalaking ito? Namanhid ang anit ni Zhang Yi. Alam niyang hindi siya maaaring kaladkarin dito, dahil sa di kalayuan ay mabilis din silang hinahabol ng clone ng Crow of Evil, at tila hindi sila titigil hanggang sa mamatay ang isa. Ang isip ni Zhang Yi ay napuno ng libu-libong kaisipan. Ngunit sa lalong madaling panahon, nang makita niya ang mga tumbleweed na gumugulong sa kaparangan sa kanyang harapan, na tinatangay ng itim na hangin, wala siyang oras upang isipin ang mga bagay na yon. Ang mga tumbleweed ay gumulong sa katahimikan, gumawa ng mahinang kaluskos, na tila sila lamang ang buhay sa kaparangan na ito. Sa isang punto, bigla siyang sumulpot sa isang kakaibang lugar. Lahat ng nangyari kanina ay nawala. Walang mahaba at napakalaking daanan sa ilalim ng lupa, at walang nakakatakot na bilang ng mga ghost walker. Hindi siya sinundan ng halimaw na tila patay na sanggol, na para bang ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang. Parang itinapon siya sa ibang mundo bigla.
Si Zhang Yi, na nakasuot ng itim na sandata ng demonyo, at may hawak na malaking dugo-pulang demonyong espada sa kanyang kanang kamay, ay nakatayo sa gitna ng isang mahabang kalsada na tila umaabot hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalsadang ito ay mukhang lumana, na may mga bitak sa lupa na iniwan ng mga taon, na parang nagkukwento ng nakaraan. Malabo ang abot-tanaw sa malayo, at nilalamon ng dilim ng langit ang lahat ng liwanag. Ito ay talagang isang kalsada, isang napakahabang kalsada na mukhang medyo luma. Maraming mga bitak sa lupa, at isa itong karaniwang kalsadang aspalto mula sa nakalipas na mga dekada. Lahat ng nangyari kanina ay nawala. Walang mahaba at napakalaking daanan sa ilalim ng lupa, at walang nakakatakot na bilang ng mga ghost walker. Hindi siya sinundan ng halimaw na tila patay na sanggol, na para bang ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang. Parang itinapon siya sa ibang mundo bigla. Si Zhang Yi, na nakasuot ng itim na sandata ng demonyo, at may hawak na malaking dugo-pulang demonyong espada sa kanyang kanang kamay, ay nakatayo sa gitna ng isang mahabang kalsada na tila umaabot hanggang sa dulo ng mundo. Ang kalsadang ito ay mukhang lumana, na may mga bitak sa lupa na iniwan ng mga taon, na parang nagkukwento ng nakaraan. Malabo ang abot-tanaw sa malayo, at nilalamon ng dilim ng langit ang lahat ng liwanag. Ito ay talagang isang kalsada, isang napakahabang kalsada na mukhang medyo luma. Maraming mga bitak sa lupa, at isa itong karaniwang kalsadang aspalto mula sa nakalipas na mga dekada. Dahan-dahan siyang tumingkayad at maingat na tumingin sa paligid, bawat bahagyang galaw ay puno ng pagkaalerto. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at marahang hinawakan ang lupa. Nang ang malamig na metal na baluti ay tumama sa magaspang na kalsadang aspalto, nakaramdam siya ng pamilyar ngunit kakaibang pakiramdam. Kinumpirma ng matalinong sistema ang kanyang hula, isa nga itong kalsadang aspalto. Ito ang pangarap ni Mamon. Bulong ni Zhang Yi sa sarili. Bahagyang napakunot ang noo niya sa isiping ito, ngunit hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang loob. O baka ito ay isang panaginip na nilikha batay sa mga alaala nating mga tao. Ang boses ni Fatih Xu ay umalinggaw sa kanyang mga tainga, Master Lao, ang lugar na ito ay mukhang kakaiba. Ngunit ito ay nakakaramdam ako ng nostalhic. Oh, bakit? Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at nalilitong tanong. Dahil walang yelo o niebe dito. Biglang natauhan si Zhang Yi at tumingin muli sa malayo. Sa harap man o likod, may malawak na aspalto na kalsada na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, at ang paligid ay isang patay na kaparangan. Imposibleng mahanap ang ganitong lugar sa labas ng mundo. Hindi nakakagulat na nakaramdam siya ng nostalgic. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Kakaiba at hindi ligtas ang lugar na ito. Kailangan nating gumawa ng paraan para makaalis dito sa lalong madaling panahon. Pinagalitan ni Kant si Fatih Xu. Napakamot ng ulo si Fatih Xu, Hoy, sorry and Kant. Good mood lang ako. Si Kant sa espasyo ng anino ay nakatayo sa gitna ng karamihan ng tao na nakahalukip-kip. Napatingin ang lahat sa kanya na para bang naghihintay ng kanyang desisyon. Nakipag-usat si Kant kay Zhang Yi sa channel ng komunikasyon. Anyway, we are out of danger for now. We should not go looking for them. There is a traitor among them. No one can contact you before we know who wants to harm you. Pero sa ngayon, kailangan pa nating umalis sa kakaibang lugar na ito. Nagtanong si Zhang Yi, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Sagot ni Kant, isa lang ang daan dito. Dumaan muna tayo sa kalsadang ito. Anyway, wala nang mas magandang paraan ngayon. Huminga ng malalim si Zhang Yi, determinado ang kanyang mga mata. Tanong pa niya sa pinakamatalino sa kanila. Xingxin, ano sa tingin mo? Sinulyapan niyang Xingxin si Kant, at binigyan siya ni Kant ng isang magiliw na ngiti. Tumango siyang Xingxin kay Kant at bahagyang ngumiti, ngunit mabilis niyang naisip ang isang plano ng aksyon. Magplano ka muna bago ka kumilos. Bagamat kakapasok pa lang natin sa Demon's Eye at walang gaanong impormasyon, at least meron pa rin tayo. Ang matitiyak natin ngayon ay ang lugar na ito ay tiyak na naugnay sa sinaunang sibilisasyon na umiral sa Huaxu Country. Malamang ito ay ang Qinling Dragon Clan. Titignan ko ang ilang sinaunang literatura at materyales, lalo na ang tungkol kay Zhu Juyin. Saka, Zhang Yi kuya. Tumigil siyang Xingxin at bahagyang sumimangot. For some reason, may kakaiba siyang naramdaman. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Hindi ba't may mga ghost walker na nakatatak sa iyong alternatibong dimensyon?
Iminumungkahi ko na pag-aralan natin sila at tingnan kung tao sila. Baka may mga bagong tuklas tayong gagawin. Tinampal ni Zhang Yi ang kanyang noo at sinabing, muntik ko nang makalimutan ang tungkol dito. Bagaman marami sa mga dimensional na gate ang nawasak, ang ilan sa mga ito ay napanatili pa rin. Kabilang sa mga ito ang Ghost Walker na nakulong sa loob. Nang malapit ng palayain ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay para harapin ang mga Ghost Walker na iyon, mabilis niyang inilabas ang kanyang magic knife at pinatay ang karamihan sa mga Ghost Walker sa pamamagitan ng ilang matalas na hampas. Nag-iwan ng ilan na buhay para pag-aralan ni Zhuqiar. Gayunpaman, sa kanyang espasyo, mayroon ding isang pinakamahirap na bagay na tinatakan, isang clone ng Crow of Evil. Nang makita ni Zhang Yi ang lalaking ito, hindi maiwasang manginig ang kanyang puso. Ang uwak ng kasalanan, na kumakatawan sa kapangyarihang militar, ay lumalaban sa malapitang labanan, kaya hindi nito masisira ang selyo ni Zhang Yi mula sa panloob na espasyo. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Zhang Yi na ang aura nito ay naging mas malakas sa fission ng iba pang mga clone. Marahil ay masasabi na ang bawat isa sa mga bagay na ito ay ang orihinal na katawan. Hindi lahat ng Phantom Territories ay mga likha lamang ng mga pangarap ni Mammon. Sa makatuwid, ang bawat Crow of Evil ay maaaring hatiin ng hindi namamatay, at ang bawat split ay magiging mas malakas. Napakaswerte ni Zhang Yi na walang ibang masamang uwak o undead na masamang sanggol ang humabol sa kanya nang mahulog siya sa lugar na ito. Kung hindi, siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Naghihintay si Zhang Yi para sa mga resulta ng pagsusuri ni Zhuqiar. Bago iyon, hindi siya umusad, bagkus ay binuksan ang kanyang isipan at pinagmasdan ang paligid. Kung walang pakikialam ng mga panlabas na bagay, ang sinumang magtangkang lumapit sa kanya ay malalantad. Ito ay hindi maiiwasan sa harap ng second hand of time. Kant, lagi akong may nararamdamang kakaiba. Naaalala mo pa ba kung bakit tayo pumunta dito? Nagsimulang makipag-chat si Zhang Yi kay Kant sa oras na ito.